Hi guys! Welcome back po muli to Moonshot Magdaren channel. In today's reading ay atin pong ilalaan para sa lahat ng mga dakilang ina o single mom. Pati na rin po sa mga single dad na naging ina na rin sa kanilang mga anak. Bilang tayo ay nagse-celebrate ng special na buwan para sa ating mga nanay. Inang, inay, madir, mudrakals at sa lahat ng mga single father o tatay na tumatayo bilang ina at ama sa mga anak. Mabuhay po kayong lahat at Happy Mother's Day. Sa ating pong reading ngayon, for all the single moms and dads out there, ay ating titingnan kung anong maaring ibigay o ipararating na mensahe para sa inyo na dapat niyong marinig mula sa inyong mapipiling baraha. Ano man ito, sana ay pawang maging gabay lamang po ito para sa iyo. Okay, simulan na natin yung aking babasahing baraha na inyong mapipili. May or may not resonate with you because these are general readings. Kaya maaari kang makarelate o hindi makarelate sa anumang ating makikita sa baraha. Before we start, isang bagay lang po ang aking hihilingin, kagaya na aking palaging sinasabi sa intro, pumili kayo ng baraha, hindi gamit ang inyong mga mata. Although ito talaga yung inyong gagamitin, ang malalim kong ibig sabihin nito ay pumili kayo na gamit ang inyong intuition o yung pakiramdam nyo ay para sa inyo at hindi lang dahil sa nagagandahan kayo sa itsura, sa pwesto, sa kulay o ano pa man ito o dahil lang sa nakikita ng ating mga mata. Okay? Kung kailangan yung i-pause sa part na ito ang video upang makapili kayong mabuti, ay gawin ito para kung ano man ang inyong mapiling baraha ay mag-resonate or makarelate kayo at makakuha tayo ng mas accurate na sagot sa anumang ating pag-uusapan ngayon. So this is group number 1, group number 2, group number 3. Kung nakapili na kayo, maaari na kayong mag-jumpstart sa timestamps na aking inilagay sa ilalim ng description box. Hello group number 1, ito na po ang card na inyong napili and let's start. Dito muna tayo sa inyong cartomancy reading. Tingnan natin kung ano ang inyong makukuha for group number 1. Ano message natin para sa kanila? Single parent, single mom, single dad, single na tatay at nanay sa kanilang mga anak. Anong message natin na gusto iparating sa mga tao ito? Message for group number 1. Message na is natin iparating for group number 1. Okay, I guess ito na. Okay. Okay, group number 1. Pasensya na po sa aso. Meron kayong marinig yung tumatawag sa labas. But anyway, simulan na natin ito. Group number 1. If recently lang kayo nag-separate ng yung partner at ngayon solo ka na. Kung recent lang ito nangyayari dahil maaaring some of you ay fresh pa itong sugat na maaaring yung pinagdadaanan regarding dito sa taong ito. Itong taong ito, regardless kung matagal na kayong hiwalay or sabi ko nga, baka fresh pa lang ito sa ilan sa inyo, ay nagdulot ng stress sa inyong parte. With the 3 of Spades right here at ang ilan sa inyo, kaya ako nasabi na baka fresh pa dahil nakatingin pa kayo sa taong ito. Okay, I know. Keep in mind that this is a general reading, guys. But I'm seeing na maaring andun pa kayo sa part na parang hindi pa masyadong nagsisink in yung nangyari o yung separation. Kung marami kang tanong ngayon sa iyong isipan, paano ang buhay nang wala ang taong ito.
yung partner, lalo na meron kayong anak. Don't worry, group number 1, dahil nakikita ko na nasa likod mo lang ang swerte. Ang kailangan mo lang ay hanapin ito sa iyong sarili. Dahil hindi ka pa dito nakafocus, some of you, wala dito ang tingin. Kumbaga, maaaring nasa isang taong, dito sa taong ito, nagbigay ng kalungkutan, ng stress, ng pag-aalala. And if this message resonates with you, group number 1, kung recent lang ito nangyari, again, no worries dahil makakapag-move on ka. Siyempre, hindi naman ito agad-agad. One step at a time. And for those na matagal na ito, kumbaga, hiwalay na kayo ng partner nyo ng matagal na, alam mo sa iyong sarili na buo na yung loob mo at natulungan mo na ang iyong sarili na makapag-move on dahil andito yung indication na malalagpasan mo ito o nalagpasan mo na ito. Okay? Etong partner mo, maaaring meron ng iba dahil hindi na kayo nakatingin sa direksyon ng bawat isa. Kung fresh pa to or recent lang to, again, maaaring meron siyang nakitang ibang tao kasi ikaw nakatingin ka pa sa kanya. Ulitin ko, huwag kang mag-alala dahil kung may mga bagay na gumugulo sa iyong isipan na parang hindi mo kaya, ay malalagpasan mo to. One step at a time, slowly but surely, makakapag-move forward ka, makakapag-start ka ulit sa iyong buhay, basta huwag ka lang susuko. Okay, tingnan natin kung ano ang iyong makukuha. With your tarot na napili, 9 of Fire, reversed. The Queen of Air, reversed. Page of Fire, the 8 of Air, and the 3 of Fire. Okay, group number 1, with the 9 of Fire, reverse, Page of Fire, 3 of Fire. 9 of Fire, reversed. Ito yung nabanggit ko na maaaring currently ang ilan sa inyo ay nag-i-struggle pa dito sa pinagdadaanan nyo. Parang masyadong mabigat itong ilang mga bagay na inyong naranasan pagdating sa inyong relasyon o partner. But again, ito ay ilang challenges lamang sa iyong buhay at ito ay temporary lang. Malalagpasan mo to na aking babanggitin. Some of you maaring nalagpasan na to. Kinaya nyo. Kaya yung mga bago pa lang, kung itong message na to ay ngayon pa lang talagang sobrang nagre-resonate, ay kakayanin mo rin. Isang mensahe na naisip parating sa inyo o sa iyo ng 9 of Wands group number 1 ay maniwala ka na makakayanan mo itong lagpasan. Huwag kang susuko, mag-focus ka lang dun sa iyong sariling intensyon na makakapag-move forward ka sa iyong buhay. At makakatulong yung pagkakaroon ng positive na layunin, positibong pag-iisip. Kung ang ilan sa inyo, yung sabi ko ka baka parang nag-give up na or ando na sa rurok na parang wala na kayong magagawa. Parang hindi nyo kaya. 9 of Wands reverse ang lumabas sa inyo, group number 1, para palalahanan kayo na hindi ito katapusan ng lahat. Okay, kailangan mo lang mag-dig deep sa iyong sarili. Huwag kang mag-negative self-talk. Panatilihin mo yung magkaroon ka ng mindset na alam mong mag-grow ka at hindi ka panghihinaan ng loob. You just have to keep fighting dahil nasa iyo yung lakas na maaaring hindi mo nakikita ngayon. Sabi ko nga, nasa likod lang ng iyong baraha with your Thomas, yung good news actually, yung isang bagay na makakatulong para sa iyo at para sa iyong anak. Mag-focus ka lang doon sa iyong sariling ginagawa at huwag mo nang alalahanin itong mga tao sa iyong isipan na wala naman na sa iyong buhay o wala nang parang patutunguhan pa. Okay? And with the 3 of Fire, some of you, group number 1, ay maaring nagtatrabaho sa ibang lugar ngayon. Parang dito mo tinutupad yung mga pangarap mo para sa iyong anak, sa iyong pamilya. Or some of you ay maaring OFW or nasa ibang lugar, overseas, dito mo
Parang isa ka sa katuparan itong nakikita ko sa kabilang banda ng iyong baraha na may positibo na maaari kang matanggap, isang bagay na pabor para sa'yo. Okay? And finally, with the page of fire, ito na yung inspirasyon kung bakit ka nagpapatuloy. Kung hindi pa man nag-resonate sa ito ngayon, kung fresh pa, sabi ko ang ilan sa inyo maaring recent lang to, or ang ilan naman ay ando na sa moving on stage or nakapag-move on na. But with the page of fire, magpapatuloy ka sa iyong buhay kasama ng iyong anak dahil andito yung inspirasyon kung bakit ka bumabangon sa umaga para dito ay magampanan mo yung iyong tungkulin bilang isang ina at ama sa iyong anak. Okay, sana panatilihin mo yung inspirasyon na yun at motivasyon na meron ka dahil kailangan ka ng anak mo at kailangan mo rin siya ng higit bilang isang magulang. Okay? And with the Queen of Air, reverse, and the Eight of Air. With the Eight of Air, group number 1, it's time to let go. Kasi maaaring ilan sa inyo dumaan or ngayon ay dumadaan doon sa pakiramdam na parang trap at parang nililimitahan ka ng iyong sarili. Wala kang control. Parang sa palagay mo ay wala kang ibang option na maaaring gawin. Wala kang klarong pag-iisip kung saan ka pupunta. Sabi ko nga, maraming oportunidad at potensyal na maaaring mong matanggap kung ikaw ay alalahanin mo lamang ang iyong sarili mong halaga. Maraming opportunities ang maaari pang iyong kaharapin at ihain sa inyo ng universe with the Three of Fire. Some of you may mga maaring opportunities abroad or overseas at parang ngayon hindi pa ito klaro. Baka hindi pa ito klaro dahil maaring pinagdadaanan nyo. With the Eight of Fire, some of you ay maaring dumaan sa isang abusive relationship. At parang ito ay isang bagay na, sabi ko nga, with your cartomancy, ay nakapagbigay sa inyo ng alalahanin, ng stress, o sa isang sitwasyon na napakahirap. At parang dito sa punto ng buhay mo na ito ay parang wala kang makitang solusyon para ma-solve mo itong bagay na ito na naging problema or nagiging problema sa iyong buhay. Some of you maaari namang nag-overthink ka lang. Parang maaring hindi mo lang ito pinapansin sa iyong sarili pero kailangan mo na itong tanggalin. Parang wala ka ng control kundi isipin pa rin itong mga sitwasyon from the past or sitwasyon na kinakaharap mo ngayon na alam mo hindi nakakatulong. It's time to get out of your head and let go of these thoughts. Group number 1. Kasi kung magagawa mong baguhin kung ano yung negatibong tumatakbo sa isipan mo ngayon, ay mababago mo rin yung iyong realidad. Na nakita natin dito, with the fire, andito yung inspirasyon, yung motivasyon na magpatuloy. Kung ibabaling mo lang dito, na nabanggit ko sa iyong cartomancy, merong positibo na balita kang matatanggap. At ito ay isang bagay na pabor para sa'yo, para makapagpatuloy ka sa iyong buhay at matuloy mo yung mga pangarap mo para sa iyong anak, sa iyong pamilya. Replace negative thoughts into positive ones. Group number 1. Dahil with the Queen of Air, isa kang very independent na nanay. Sabi ko nga, nasa iyo ang sariling lakas. Hindi mo kailangan ng ibang tao sa iyong buhay para magpatuloy. Because you are independent. Queen of Swords, isang bagay na maaaring katangian mo ay yung hinahanap mo yung katotohanan. Doon ka lang palagi sa katotohanan. Sana ay manatili ka sa lugar o sitwasyon na alam mong tama. Yung posisyon sa buhay na magkakaroon ka ng balance, na matatanggap mo yung parehong pagmamahal na ibinibigay mo sa tao. Okay, ayun yung pinaka-message dito. Tingnan natin kung ano ang makuha mo. With your oracle card, using the Archangel Oracle cards, bubunot lamang tayo ng pinaka-exact message para sa group number 1. Anong nais natin iparating? For group number 1, oops,
Okay, I guess ito na yung pinaka career transition. Archangel Chamuel, your life purpose is triggering a blessed career change. Wow. Sabi ko nga, with your cartomancy, andito sa yung tarot na nabunot natin with the Three of Fire, this is opportunities, potentials, Page of Fire, also opportunities, mga bagay na good news na maaari mong matanggap. So, mag-focus ka lamang dito. Baka nandito right now yung pinaka-luck o swerte na meron ka sa iyong career. Ang ilan sa inyo ay maaring magbago ng trabaho or merong mga bagong pananaw dito. Maaring makatanggap ka ng bagong offer or promotion dahil andito yung matatanggap mo, yung malalaman mo yung purpose mo. Yung purpose mo na nakikita ko with this message ay yung iyong anak, yung pangarap mo para sa iyong anak. Kasi alam mo sa iyong sarili na kung gaano ka ka-bless, ay ito ay para din sa iyong mahal sa buhay. Itong paglalaanan mo ng mga pagbabago pagdating sa career, ano pa man ito ay ialay mo ng buong puso para sa iyong anak. Okay, good news, very positive naman yung ating nakita with your card, group number 1. Sana lang ay manatili ka doon again sa lugar kung saan ay hindi mo makakalimutan yung tunay mong halaga. Okay, ayun yung pinaka-message natin nakita with your card readings today, group number 1. At sana ay parang maging gabay lamang po itong ating nakita o nabasa sa inyong baraha. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you in my next one. Hello group number 2, ito na po ang card na inyong napili, and let's start it. Pasensya na lang po sa aso na marinig nyo anumang ingay sa paligid at hindi ko ito makakontrol. But anyway, simulan na po natin with your cartomancy. Tingnan natin kung anong makikita natin mensahe for group number 2. Message for single mom and dad, single nanay at tatay. Anong mensahe na is natin iparating para sa mga taong ito for group. Okay, nagtatalo na ng mga cards for you. Group number 2. Message. Message na tatas. Okay. Ito na. Group number 2. Okay, group number 1. Marami ka ng changes o pagbabago na kinaharap sa iyong buhay pagdating sa iyong relasyon. At dito, alam mo sa iyong sarili na pinatibay ka nito o pinagtitibay ka nito. Some of you maaring may naging alalahanin dito o worries at dito parang medyo naapektuhan yung inyong kalusugan. Some of you, keep in mind that this is a general reading, group number 2. Dahil sa pag-iisip na to, may mga ilang sektor sa buhay na naapektuhan gaya ng iyong trabaho at kalusugan. Pero right now, ang ilan sa inyo ay maaring bumabawi na at ano na sa recovery stage, bumabawi na makapag-move on, makapagsimula ulit. At dito nyo na lang ibinabaling sa buhay, trabaho, at sa iyong anak ang inyong atensyon. Lagi mo lang alalahanin, group number 2, yung kasabihan nga na itong mga pagbabagong ito ay mayroong dahilan. One thing will come to an end in order to make room for something new. So nakikita natin na may ilang potensyal pagdating sa work. Magiging maayos rin ang lahat. Kung ikaw ay dito pa sa stage na parang hindi ka pa totally nakapag-move forward sa buhay, no worries, malalagpasan mo to. Ito ay temporary lang.
kakayanin mo to group number 2. Kung alalahanin mo lang yung sarili mo, huwag mo kakalimutan. Although meron tayong nakikita isang indikasyon dito na mag-ingat sa anumang pinapasok na investment or business. Kilalanin mo na isang tao bago ka pumasok sa isang sitwasyon. Dahil some of you maaaring magpabigla-bigla. Marahil ay dahil parang gusto nyo na lang makalimot muna sa tao ito. Kaya gusto nyo, andun yung kagustuhan yung magsumubok ng mga bago. So sana pag-isipan ang ilang bagay bago po sumugod o sumubok magbigay ng aksyon. Pag-isipan mo ng mabuti. And regarding dito sa isang tao na ito, kagaya ng group number 1, kung ikaw ay nakapakinig, meron ako nakikitang tinitingnan niyang ibang tao. Dahil magkaiba na kayo ng direksyon na tinitingnan. So marahil ito ay yung isa sa dahilan kung bakit kayo nag-separate. Pero hindi na yun mahalaga ngayon dahil iba na rin yung focus mo. Kung itong mensahe na nababanggit ko, hindi ka pa nakaka-relate, ay darating yung araw na kaya mo na wala itong taong ito at mag-focus ka sa ibang sektor ng buhay kagaya ng iyong sarili, ng iyong trabaho at ng iyong inspirasyon, ang iyong anak. Okay, tingnan natin kung ano ang nakuha with your tarot. Queen of Fire, the 10 of Earth reversed, the Ace of Earth, the 5 of Air, the 7 of Fire. Okay, group number 2 with the Queen of Fire and the 7 of Fire. With the Queen of Fire, you will be very confident after mong malagpasan itong mga struggle ng buhay na kinaharap o kinakaharap mo ngayon. Andito yung determinasyon, yung kagustuhan na makapag-move forward, buo, yung independence. You are independent na sobrang nakarelate with group number 1. If I'm not mistaken, ang kuha niya is Queen of Swords. That represents independence din. So, nakaka-amaze kasi kayong mga single mom or single dad, kahit pa wala kayong partner sa kasalukuyan, yung tumutugon o tumataguyod dito sa inyong mga anak ay kayo lang. Andito yung courage, yung determinado kayo na matugunan yung pangangailangan ng inyong anak at tiwala kayo sa iyong sarili na very positive na maaari mong marinig dahil alam mo sa iyong sarili na minsan kahit pa napanghihinaan ka ng loob at may mga ilang challenge with the 7 of Fire kang kinakaharap o kakaharapin ay hindi ka matitinag dahil andito yung inspirasyon kung bakit ka nagpapatuloy, kung bakit ka nagsusumikap, kung bakit ka nagigising tuwing umaga, bumabangon sa iyong pagkakahiga. At ito yung iyong mga dahilan. With the 7 of Fire, group number 2, nabanggit ko with Ricardo Thomas reading na medyo mag-ingat ka dahil meron akong nakita na isang indication na baka matiwala ka agad-agad sa mga tao sa iyong paligid or meron kang ma-invest or pumasok ka sa isang business na hindi mo pinag-iisipan. Kilalanin mo muna ang isang tao or alamin mo muna kung ano ang iyong pinapasok. Or ang ilan sa inyo dahil nga sa galing sa iyong determinasyon sa trabaho, sa iyong ginagawa, ay merong matreten o medyo magkaroon ng worry sa isang tao na bakit ang galing mo. Parang andito yung salitang pagiging competitive ng taong ito o ikaw dahil andoon yung init, yung fire, yung kagustuhan mo na maging top or maging success dahil nga andito rin yung iyong dahilan kung bakit mo to ginagawa. With the 7 of Fire, meron lang mga ilang bagay sa iyong paligid na maaaring nasa challenge dahil kakaiba yung pinapakitang determinasyon sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa. So, maging aware lang dito sa mga ilang tao sa iyong paligid at huwag kang patitinag. Okay, basta alam mo lang na wala kang tinatapakan ng ibang tao o ano pa man ito sa iyong buhay. Okay? Okay, dumikit na. 5 of Swords na nakarelate with the 7 of Fire dahil pareho sila nagre-represent ng
competition, ng challenge. O the Five of Swords, group number 2, isang mensahe na ipinararating dito para sa'yo ay yung piliin mo lang yung battle na yung tatahakin. Minsan kasi hindi natin mapigilan yung sarili natin na lumaban, na alam mo yun, kung buo kasi yung loob mo, andito yung pangarap mo, yung kagustuhan mo, pero pinaalalahanan ka ng Five of Swords na piliin mo lang yung kakalabanin mong pagsubok, yung challenges. Okay lang na lumaban, pero lumaban ka doon sa lugar na alam mong magiging maayos, magkakaroon ka ng peaceful na pakiramdam sa iyong sarili, dahil hindi lahat ng tao sa ating paligid ay kailangan natin i-prove kung ano tayo bilang isang tao sa isang sitwasyon, sa isang bagay. Choose your battles wisely, group number 2, at piliin mo yung sitwasyon na alam mong ulitin ko, wala kang tinatapakan ng ibang tao. At hindi kayo magkakaroon ng conflict dahil mahirap rin yung parte. Alam ko hindi tayo perfect. Minsan, meron tayong mga desisyon o sitwasyon na minsan nagkakaroon tayo ng regret later on. Pero sana panatilihin mo yung sarili mong positibo at kalmado sa anumang sitwasyon na maaari mong kinakaharap. Nag-focus lang yung cards with your career dahil maaring dito ang iyong focus ngayon. Some of you, keep in mind again that this is a general reading, pero maaring andito yung kalakasan mo ngayon. Sabi ko nga, hindi na dito sa taong ito na lumipas na, or kung hindi ka pa man nakaka-relate, etong messages na to ay maaaring kaharapin mo soon, at makaka-move on ka, makakaharap ka sa buhay, makakapagsimula ka, at magiging focus mo yung iyong inspirasyon, yung iyong mga gawa, yung sarili mong business. Okay? Five of Air, alalahanin yung mga relasyon sa paligid na sana kung magkaroon man ng conflict ay idaan sa magandang usapan. Okay? And with the Ten of Earth and the Ace of Earth. Ten of Earth in reverse, group number 2. Kabaliktaran kasi ito ng wealth. So maaring meron kang, sabi ko nga, be careful sa ilang sitwasyon. Ulitin ko, sobrang nakarelate ito with your cartomancy. Sa una pa lang nakita ko na maaaring meron kang kaharapin sa iyong business, sa iyong trabaho, na medyo mahirapan ka, ma-confuse ka, o medyo hindi maging maganda yung resulta ng proyekto na inyong ginagawa sa trabaho or ano pa man ito. Be cautious, be alert, at maging aware sa mga sitwasyon na parang hindi ka pa sigurado. Alamin mo muna yung pinapasok mo. Okay? Pero group number 2, marap ka man sa ilang pagsubok with the Ten of Earth reversed, ay tutuwid ulit ito, magiging maayos. Sabi ko nga, ang bagay-bagay naman ay umiikot at babalik ulit yung normal. With the Ace of Earth, meron ka mang kaharapin na pagsubok pagdating sa trabaho, sa financial, or sa relasyon, ay malalagpasan mo to with the Ace of Earth dahil this represents financial gain at isang bagay na pabor para sa'yo, sa iyong career. Maaaring meron kang matanggap na opportunity or potentials na sobrang makakatulong para sa'yo, para yung magampanan palalo ang iyong tungkulin bilang isang independent na magulang at very motivated na ina o ama sa inyong anak. Okay, ayun yung pinaka-message na nakita natin kay Tarot Cartomancy. Tingnan natin kung anong pinaka-message na makukuha nyo with your oracle cards. Using the Archangel Oracle cards, kuha tayo ng pinaka-exact message for group number 2. Ano nais natin iparating para sa kanila? For group number 2, okay, ito na yung una. Moon Cycles by Archangel Haniel.
Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. Okay. So, medyo malalim ito sa ilan para sa inyo. Pero, isang mensahe na nakikita ko dito ay tingnan mo yung magiging epekto para sa inyo sa galaw ng buwan. Piece of moon phase, moon cycles. Like, this month, meron tayong ngayong buwan, meron tayong full moon in May 7 at new moon naman sa May 22. So, siguro, antabayanan mo yun. Tingnan mo yung magiging pakiramdam mo, especially with the full moon, dahil dito yung mga pagkakataon na makakaramdam ka ng yung mga past, yung mga pinagdaanan mo nung nakaraan. Dito sa iyong buhay, this is the perfect time na magnilay-nilay at maglaan ng oras para bigyan mo ng pagkakataon ng sarili na makapag-isip at bumuo ka ng ilang bagay sa iyong isipan na alam mong magiging positibo ang outcome para sa'yo. Dahil nga, sabi ko nga, may ilang bagay ka na baka meron kang mapagdesisyonan na mawalan ka ng balance dito pagdating sa trabaho. So, pag-isipan itong mabuti kasi pag full moon, usually hindi ito yung perfect time na magdedesisyon ka ng isang major changes o major na pagbabago sa iyong buhay. But on May 22, that is the perfect time naman na magsimula ka ng something bago. So, I'm getting a message na nandun na may lang factors dito sa iyong baraha kasi na in regards sa iyong trabaho o relasyon na tumutukoy sa ilang decisions na kailangan pag-isipan mong mabuti. Kaya marahil siguro lumabas itong moon cycles dahil paglaanan mo rin ng time, yung i-check mo yung mga, alam ko hindi lahat are into astrology or sa mga ganitong usapin. Pero kapag may new moon, ito yung perfect time na magdesisyon. Pag full moon, not really the exact or best time na bumuo ka ng mga pagbabago. Okay, ayun yung pinaka-message nating nakita with your card readings today, group number 2. At sana'y pawang maging gabay lamang po ito ang ating mga mensahe para sa inyo. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one. Hello, group number 3. Ito na po ang card na inyong napili, and let's start. Dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading. Tingnan natin kung anong pinaka-message na maaari natin makita, maaaring ipahalating para sa inyo. Group number 3, single mom and dad. For group number 3, single nanay at tatay. Ang mensahe na nais natin ipahalating para sa kanila. Group number 3, mensahe. Okay. Ito na. Group number 3. Okay, group number 3. Some of you, maaring fresh pa to or maaring nalagpasan na itong sitwasyon na ito dahil parang ang ilan ay magkatabi pa sa yung ikaw at yung partner mo pero magkaiba na kayo ng direksyon. Kaya ako nasabi na maaring fresh pa dahil ikaw ay nakatingin pa sa kanyang direksyon samantalang ang taong ito ay hindi na. Group number 3, maaaring isa sa dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Itong taong ito ay nawala na kayo ng tiwala na maaaring paulit-ulit yung kanyang ginagawa na hindi maganda. Parang inconsistent siya kahit na humingi pa siya ng tawad noon ay parang andun pa rin, bumabalik pa rin yung bagay na yon. At maaaring meron dito involved na pera sa pagitan ninyong dalawa. Isa sa maaaring naging dahilan. Some of you, keep in mind that this is a general reading, group number 3. Ang ilan naman, kaya isa sa siguro kaya kayo naghiwalay
ay itong tao ito meron pang hinahanap na ibang bagay. Parang masyado pa siyang mapaglaro. Parang hindi pa siya mature. Although, nakikita ko sa baraha mo na itong tao ito physically maaring matured na. Pero emotionally, mentally, hindi pa siya ganon mag-isip na kagaya sa meron ka. Or, kung hindi man yun nakarelate sa inyo, maaring itong taong ito ay parang hindi pa buo yung pagiging isang magulang para sa kanya. Parang hindi pa siya ready, hindi niya alam. May confusion sa part niya. At sa'yo, hindi mo alam ang gagawin mo sa taong ito. Kung ano bang ugali nito. Bakit siya ganun? Okay. Group number 3. Malawak kang mag-isip. Sa kabilang banda ng iyong baraha, maraming maaari ka pang kaharapin sa iyong buhay, especially pagdating sa iyong finances, sa iyong career o buhay trabaho. Nakikita ko may mga pagbabago dito at positibo yung nandito. Isang bagay na magiging pabor para sa iyo at sa iyong anak. So sana ibaling mo na lamang yung atensyon sa ngayon dito sa bagay na alam mong makakatulong sa iyong personal na intensyon, sa iyong personal growth. Dahil nandito marahil yung luck or yung swerte sa ibang bagay. Sa ngayon, dahil ito yung lumabas sa iyong cards, mas nag-focus actually sa iyong trabaho, financial, although yung attention mo, ang ilan sa inyo ay maaaring nandito pa sa taong ito. Kaya ako rin ulitin na banggit na maaaring fresh pa to. Pero kung kayo ay nakapag-move on na, nandun na kayo sa moving forward stage, kung ibabalik nyo lamang dito sa kabilang banda ng inyong buhay sa ibang sektor, dito ay maganda yung ating nakikita dito. Pagigihan, siguro yung passion, kung ano yung gusto nyo, tutukan ito dahil maaaring ito yung makapagbigay sa'yo ng fulfillment, yung mga pangarap na maaari mong ma-achieve para sa inyong buhay, pamilya, o sa iyong sariling anak. Okay, ayun, tingnan natin kung ano makuha mo sa iyong tarot. The 6 of Fire, reversed. 10 of Fire, reversed. King of Water, Messenger of Fire, 4 of Water. Okay, group number 3, with the 6 of Fire, reversed. 10 of Fire, reversed. And the Messenger of Fire. So, nabubuo dito yung mga dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. With the 10 of Fire reversed, group number 3, maaring ikaw lamang ang gumagawa sa lahat ng ito, sa iyong responsibilidad sa buhay bilang isang magulang. Parang mas higit yung effort mo, or kung hindi man ikaw lang, kagaya ng aking nabanggit, parang you're carrying all the burden. Yung ikaw lang ang humaharap dito sa maaari mong kaharapin bilang isang ina o ama sa iyong anak. Mas nangingibabaw yung care mo, kagaya ng aking nabanggit with your cartomancy. Parang medyo immature pa tong taong ito na naging partner mo. Parang maaaring hindi pa siya nagiging fully handa dito sa responsibilidad bilang isang ama at ina sa inyong anak. The 10 of Fire reverse, group number 3, right now, kung hindi mo pa ito nare-realize, ay kakayanin mo. Malalagpasan mo to dahil nandito yung inspired action, yung kagustuhan mo na marating ang ilang bagay sa iyong buhay, at matutulungan mo to with the Messenger of Fire. Andito yung kagustuhan mong makapunta sa dulo, yung matupad mo yung iyong pangarap para sa iyong anak, yung dahilan, sabi ko nga, kung bakit ka nagpapatuloy. Kahit na mahirap, with the 10 of Fire Pentacles, itong mga burdens na to, mga worry, yung hirap na salita na maaaring dinadala o patuloy na dinadala ngayon, ay kakayanin mo hanggang dulo. Kakayanin mong marating, ano man ito. Actually, nasa dulo ka na with the 10 of Fire. Ang kaso lamang, when it is reversed, maaring
some of you ay panghinaan ng loob na wag sana. Wag mo hayaan na panghinaan ng loob dahil nasa dulo ka na ng laban na ito. Oo, at kakayanin mo na ito. Matatapos na ito. Anumang burden o itong paghirap sa iyong kalooban at pisikal na nararamdaman with the messenger of fire, desidito ka at determinado na makarating hanggang dulo. With the 6 of fire, this represents success. Isang bagay ito na nakikita ko with your cards na ano man itong pagdaanan mo, you will still stay humble. At kahit parang ikaw yung masigit na nangingibabaw na nag-aalala dito sa sitwasyon nyo sa pagitan ng inyong anak, ay kahit pa magkaroon ka ng success sa huli, yung very positive na nakita natin with this card, ay mananatili kang mapakumbaba. Sabi ko nga, nakatingin ka pa rin dito sa isang tao ito, sa iyong partner marahil, ay parang kahit pa sa kabila ng mga ginawa niya, andun pa rin yung naawa ka. Andun pa rin yung pagmamahal kahit na alam mo yung pagmamahal na meron kayong pinagsamahan. Kaya lang, alam mo yun, minsan, para sa akin, na personal na opinion, kapag hindi mo natatanggap yung parehong pagsuyo, parehong pagtanggap bilang isang ina o ama sa inyong anak, ay huwag na lang. Para sa akin lang naman yun. Although syempre, kailangan mo pa yung respetuhan na hindi na dapat mawawala dahil meron kayong isang anak o meron kayong ilang anak na pinag-aalayan. But with the 6 of fire, very positive na maganda yung ating nakikita na mananatili ka kahit ano pang success or ano man ito, maging maliit man o malaki, ay mananatili kang humble sa iyong buhay at sa ilang tao sa iyong paligid. Okay? And with the 4 of water and the king of water, this represents ito yung mga emotions o emotional na nararamdaman mo. You may be a water sign, group number 3, a Cancer, Pisces, or a Scorpio, or ang ilan sa inyo, dahil nahati fire ng ibabaw, sa ang ilan sa inyo ay maaring Aries, Sagittarius, Leo, or sa ibang parte ng inyong birth chart ay malamang yung water at fire. Okay? With the 4 of water, group number 3, pinaalalahanan ka ng card na ito na maglaan ng panahon para sa iyong sarili, na mag-meditate, na mag-isip-isip, especially yung iyong katayuan ngayon sa inyong relasyon. Dahil nga sabi ko, with your cartomancy, with your other cards, na maaaring nandito pa yung attention mo, or somehow, kasi nga mabait ka, nakita ko with your cards na andun yung pagpapatawad. Ang ilan sa inyo pa nga ay maaaring andun pa rin yung umaasa na magiging maayos. Again, keep in mind that this is a general reading kasi yung inyong atensyon ay nandito pa sa taong ito. Yung direksyon ay nandito pa, samantalang yung isa ay hindi na. But, maaring ito naman ay isang dahilan din kung bakit nandito pa yung direksyon ng iyong tingin, ay dahil hinahanapan mo ng sapat na sustento or something about sa pera. Sabi ko nga, maaring ito ay regarding din na merong involvement tungkol sa pera. So, alam mo yun, maaari kasi ikaw lang yung nagbibigay with the 10 of fire, parang dalahin mo lahat ng responsibilidad sa inyong anak. But with the 4 of water, pinalalahanan natin ng card na ito, group number 3, na mag-contemplate, magnilay-nilay. Sabi ko nga, maglaan ng oras para sa sarili upang makapag-isip ng maayos. Yung hindi ka nasosobrahan sa pag-iisip. Yung para maalis yung worry mo, mabawasan ng stress. Okay? And with the king of water, group number 3, you are emotionally balanced and emotionally mature ka na, unlike sa yung tinitingnan tao na maaring iyong past relationship na nabanggit ko na
very immature. Sorry for the word, pero yun yung isang mensahe na nakita ko dito. Dahil parang andun pa yung playful pa siya sa ilang bagay. Parang meron pa siyang hinahanap. King of Water, group number 3, isang bagay o mensahe na gusto iparating nito ay manatili ka sanang emotionally mature. Magla ng panahon na, sabi ko nga, kung medyo na panghihinaan ng loob, magpahinga. Okay lang yun. Iklaro mo yung iyong isipan, alisin mo itong mga stress, mga bagay na alam mong hindi naman nakakatulong para sa'yo. Pero ito ay isang bagay naman, itong stress na nababanggit ko na maaari mo kaharapin, pag-aalala, isang bagay na hindi magiging malalim na problema para sa'yo. Sa akin nakikita with the King of Water dahil meron kang control sa iyong feelings. Kahit pa nandito yung direction mo sa taong ito right now, or kung hindi na ito mag-resonate sa'yo, itong parang fresh pa na dalahin, maaaring ikaw ay nakapag-move on na, or you're on your recovery dito sa moving on stage na ito. Manatiling positibo at mentally stable yung mag-iisip ka ay tuwid at may klaro with the King of Water. At ano man itong mga hindi magandang pakiramdam sa paligid o ilang tao sa iyong buhay, ay manatili kang magkaroon ng desisyon na alam mong magiging pabor para sa iyo at sa iyong anak. Manatili kang totoo sa iyong sarili at sa iyong emosyon, at huwag kang magpapadalas sa maaaring sabihin sa iyo ng ibang tao sa iyong paligid, dahil kaya mong abutin ang iyong kagustuhan na makarating sa dulo with that 10 of Fire. Sabi ko nga, nasa dulo ko na actually, but with the 6 of Fire, merong success na sana ay manatili kang humble na aking ring nabanggit. Messenger of Fire, na kakayanin mo, ready ka na sumabak or mag-move on, mag-push forward sa buhay kahit ikaw ay nag-iisa lang. Okay, ayun yung pinaka-message natin nakita with your cards. Tingnan natin kung ano ang iyong mabubunot with the Archangel Oracle cards. Pinaka-exact message for group number 3. Oops, okay. Crystal clear intentions mula kay Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So, sabi ko nga, mag-focus ka lang sa yung pinaka-intensyon o nais gawin sa buhay. At hanggat kaya, kung kakayanin, ay one step at a time sa mga bago pa lang na parang dumaan dito sa ilang sitwasyon pagdating sa relasyon, ay tulungan ng sarili, maging klaro doon sa kagustuhan mo at hindi sa nangyayari ngayon. Dahil kung hindi na ito nakakatulong sa'yo, sa iyong personal growth, sa iyong pag-usad sa buhay, ay it's time to let go. At huwag ka na masyadong mag-alaan ng oras o panahon sa pag-iisip dito. Although sabi ko nga, maaring ito ay konektado sa pera. Baka some of you merong problema doon marahil sa pagtulong sa responsibilidad na maaring ikaw lang ay nagdadala. Crystal clear intentions. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Na aking nabanggit with your cartomancy kanina na mag-focus ka dun sa pinakakagustuhan mo sa buhay sa kabilang banda o ilang sektor na meron tayo. Dahil maaring nandito yung nababanggit ko na success, na something na magugustuhan mo, isang bagay na pabor para sa'yo pagdating sa iyong career o yung passion, yung hilig mo. Mag-focus ka dito. Siguro maglaan ng, sabi ko nga, isipin mo sa iyong sarili kung saan ka mag-grow. Maglaan ng oras para sa iyong sarili. Bigyan ng focus ito, sabi ni Archangel Michael. At huwag kang patitinag hanggat makarating ka sa dulo with the 10 of Fire, ano man itong kaharapin mong hirap, dahil mararating mo with the Messenger of Fire. So, buong buo yung sa card mo yung intensyon, yung inspirasyon, at determinasyon na magpatuloy sa buhay kahit pa ikaw lang.
At dito, ibabalik sa'yo ng doble, triple, yung mga paghihirap na ito na maaari mong dinadanas o kinakaharap ngayon. Group number 3, with the Ace of Diamonds. This is a very positive, quiet, basta kung doon ka lang sa parte ng sektor na alam mong mag-grow ka. Tulungan mo sana ang iyong sarili, manatiling positibo at emotionally mature. With the King of Water. Hayaan mo na yung ibang tao na immature. Ikaw, tulungan mo ang sarili na manatili na buo lang ang loob, na may klarong pag-iisip at intention sa buhay kung anong gusto mong marating. At itong mga dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. At ito ang iyong anak na siyang iyong inspirasyon. Okay, ayun yung pinaka-message natin nakita with your card readings today, group number 3. At sana'y pawang maging gabay lamang po itong ating nakita sa inyong baraha. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you in my next one.